Hello? Hello, Papa J. Papa Jackson. Papa Kinakabahan Jackson. ako. Kinakabahan ka? Opo. Bakit? Gagawa ka ba ng kwento? First time ko kasi. Ang mga kinakabahan yung mga gumagawa ng kwento. What is your name? Oh, Chloe. I'm going to call you Chloe. Yes. Okay. Kapangalan pa talaga ng anak ko. Ano spelling ng Chloe mo? C-H-L-O-E. Ganun ba? Yes, oh, yes. Okay. Chloe. Ano to? Screen name mo to? Yes. Ilan taon na si Chloe? Oh, matanda na. 46. 46! No, ano kaya pakiramdam mag-40s? No? Olders na, olders. Asan ka ngayon, Chloe? Oh, nasa New York. Oh, New York. All right. Start Yes. spreading the news. Kailan ka pa nasa New York, Chloe? Oh, bago lang, Papa Jackson, mga 1.5 year. Bago lang. Mm-hmm. Okay. So, yan ba ang unang... ba't ka nga pala nandyan? You married someone? You're there for work? No, hopefully. No, trabaho. Okay. Yan ang unang OFW stint mo or hindi? Matagal na akong OFW, Papa Jackson. Sa 15 years ako sa Singapore. Oh, okay. Anong work mo dyan, ma'am? December, nani. Nani ako sa Singapore. Tapos, luckily, nakahanap ako ng employer na nagdala sa akin dito. That's good. Mm-hmm. Okay. May asawa ka na? Single mom. Ilan na ang anak mo po? Isa lang po. Ilang taon na? Hulaan ko, 21. 24 na. 24. Okay. Mm. So 2 years old siya na nag-umpisa ka mag-abroad? Yes. Grabe, no? Asan, babae lalaki yung anak mo, ma'am? Lalaki. Okay naman ang relationship niyo? Oo. At saka understanding siyang bata. At saka thankful ako sa mama ko kasi siya yung nagpalaki sa kanya. At saka mabait na bata. So yung mother mo took on the responsibility of raising, no? That's good. Yes. Laking lola. Well, anyways, do you come home every year? Nung nasa Singapore ako, every 6 months umuwi ako. Oh, kasi malapit ang Singapore di ba? Oh. Yes. Luckily, mga mababait yung mga nakuha kong employer. So, actually talaga, every 2 years pinapauwi. Pero ako, yun, siguro lucky ako sa employer, pero sa lalaki ata hindi. Teka lang muna, bakit mo iniwan yung Singapore pa din? Ano po? Bakit ka pa rin umalis ng Singapore kahit na lucky ka sa ano? Grab ko yung opportunity na to na makapunta dito kasi ito talaga yung dream ko kahit noon pa. Akala ko nga sa edad ko na 45, hindi ko na makakamtan tong alam niyo na, American dream. Yeah. Kasi wala naman akong natapos. Hindi ako college degree, Papa Jackson. So, lucky ako na nakarating ako dito. If it's meant for you, it is meant for you. Sana nga. Yan. Pero, yun nga, ba't ako napatawa? Kasi, ito nga, yun nga yung problema ko. Gusto ko yung makahingi ba ng advice? Okay. Mula sa'yo. I'll try my best. Sige pa, kwentuhan mo ako. Yeah. Bago ako pumunta dito, mayroon akong naging karelasyon. Pero, taga sa amin siya, sa probinsya namin, pero sa Saudi siya. So, Ano to, ma'am? LDR. Naging kayo habang online lang to, ano? Kasi
Online lang, yes. Hindi talaga kami nagkita. Although kababayan ko siya, pero nung mga bata pa kami, hindi ko siya kaibigan, ganon. Kakilala lang, pero hindi talaga kaibigan. Okay. So, ibig sabihin, So, ang importante sa akin, you have crossed paths already in the past. Okay. So, kumbaga, yeah. So kahit papaano, nung bata kayo, nag-meet na kayo kahit di kayo nag-usap. opo, ganon na nga. Okay. Yung That's clear. bang kakilala lang, yung ganon. Walang something special. Yeah, tas nung 2019 ata, tas nag-message siya. Siya yung unang tas nung time na yun kasi, Papa Jackson, feeling ko gusto ko nang magkaroon ng stable na karelasyon kasi ang tagal ko ngang walang karelasyon kasi ginugol ko yung time ko sa pagpapalaki sa anak ko. Tapos, siyempre, provider ako ng mother ko. Okay. Yung ganon. Tapos, parang dumadating pala sa buhay natin na kailangan pala natin ng, alam mo yung may makakasama. Defensive ka, ha? Pagtanda. Hindi yung pa kinikwento, ate. Yeah. Dahil mo ng paliwanag. O sige, nag-PM sa'yo. Dahil mong nag-PM sa'yo. Sabi niya, hello. Ganyan. Natapos, game. Parang naisip ko na, ano kaya, baka ito na yung bang, Teka lang! kahit, Nalaktaw. Nag-PM sa'yo. Ano sabi niya na nag-PM sa'yo? wala, sinagot ko din, hello. Tapos? Tapos, ayun, yung bang, sabi ko, kakilala kita, yung mga ganon na, di ba taga-ano ka, ganyan-ganyan. Tapos doon nag-umpisa, tapos, Gaano katagal yung ligawan? matagal-tagal din kasi nung una, parang, Gaano katagal yung ligawan? mga 3 buwan. Alam mo, ang defensive mo, inaano ka ba? Okay. yung ganon, mga 3 buwan. Tapos, pandemic kasi yun, Papa Jackson. Yung bang parang boring, yung nasa bahay lang. Ang dami talaga naging magkarelasyon ng pandemic, totoo. Sa online, oo. Totoo naman. Ayun, parang ligaw-ligaw lang. Pero feeling ko naman talaga hindi totoo yung panliligaw niya. Yung parang, tas umano sa isipan ko na, siguro, kasi inano ko yung background niya. Inalam yun. Tapos, ayun, yung bang naisip ko na, siguro, ito na lang. Yung bang, kasi galing din pala siya sa broken, na relasyon na hindi nagkatuluyan. Tapos, parang inano ko sa isipan ko na, kaya kong baguhin tong taong to. Yung bang dumating yung punto, Papa Jackson, na ako na yung eager to call him, yung mga ganon, kahit na hindi niya ako sinasagot, pinapatayan niya ako. Parang, ewan ko, ba't ginawa ko yun? Yun, hanggang sa, yun naman, nagkaroon ng resulta, yung bang naging kami. Tapos pinakilala niya ako sa magulang niya, sa mga kapatid niya. Tapos nung wala na ang pandemic, nag-usap kami na baka pwede magkita ba. So, nag-leave siya sa trabaho niya, tapos ako din umuwi. Pero, for this lang kami nagkita. So, umuwi ka from Singapore, umuwi ka ng Pilipinas para sa kanya? Opo. Tapos umuwi din siya, pero... nasaan ba siya nun? Saudi. Okay. So, nag-effort din Saudi siya. Matagal na rin siyang nag-abroad. Okay naman yung pagkikita namin, although kahit walang... Alam mo yung tinatawag na spark, yung bang... ganun pala siya sa personal. Yung ganun yung hindi siya. Siyempre, di ba? Yung bang doon ko na-realize na kasi ayaw sa kanya ng mga kaibigan ko. Kasi daw... Wait. Hindi yan. May ibig sabihin yung sinabi mo. Ano yung walang spark? Ano ibig sabihin nun? Ayusin mo yan, ha? Oo.
yung hindi attractive. Para sa akin, hindi siya yung... yung Alam mo, alam mo kung ibig sabihin. Pero ano, So wait. Ibig sabihin, nung time na yun, nung nakita kayo una, 4 days lang yun, you're saying walang gigil. Oo, sa akin, parang hindi siya yung tipo ng lalaki na gusto ko na makasama ko sa buhay. So hindi ka Pero nandoon na kasi. hindi ka nang gigil, kaya lang andito na, nagkita na tayo. Ito for yun talaga yun. Kaya sabi ko sa inyo, wag niyo sagutin ng online, yung titigas ng uno niyo yung Yeah, since na ang dami nang nangyari, 'di ba, sa loob ng 2022 ata kami nagkita. So parang ang dami nang kumbaga, ang dami nang naging puhunan. Yung mga ganon. Yung tumulong ako sa kanya regarding sa financial, yung mga ganon. Kasi siya yung tipong walang ipon. Yung ganon ba? Tapos hanggang sa nakita kami parang... Wait lang, if we qualify or quantify pala, mga magkano kaya naibigay mo sa kanya na tulong ko, no? Kailangan pa bang sabihin? Wag mo akong lokohin. I'm sure you have a mental computation of that. Nung time kasi na mga... Magkano? Ballpark figure. Magkano? Huwag mo akong charingin. Aabot ng 100. In the span of how many years? 5? 4? No, 3. 3 years. 3 to 4 years, yeah. Okay. Hindi kasi nagkasakit kasi yung father niya. So, hindi, wala ako. na problema dun eh. I mean, if ano naman eh, sometimes it's not even about the money. It's looking after the welfare of the person that you love. Yeah. Nakikwenta mo na lang yung mga yan kapag halimbawa hindi mo nararamdamang na-appreciate at parang hindi ka minahal. Doon mo na lang pero pag mahal ka naman, wala naman yan eh. Oo nga, totoo. Kasi ako bigay lang ako ng bigay kasi feeling ko ito na para sa future ko, 'di ba? Yung pero na-realize ko din pagdating ng time na parang umaabuso yung ganon, yung kung may problema sa bahay nila. Although umuwi ako sa kanila kasi 'di ba nagkita na nga kami, kahit na umuwi ako na wala siya, pumupunta ako sa kanila. So may mga naibigay din ako sa pamilya niya, yung mga ganon, yung mga bagay-bagay na importante kagaya ng yung tubig, Papa Jackson. So kasi sa probinsya, 'di ba, mahirap yung tubig lalo na kung nasa So ikaw, malayo ka sa Ikaw, town. wait lang. Ikaw nagpatanim ng tubo. Ilang tubo, ha? Kasi tubo sukatan dyan eh. Hindi, ano kasi yun yung deep well na di kuryente. Kaya nga, yung gano'n. may tubo yan. May tubo. Ilang tubo? Di ko alam yung tubo. Basta yung kumuha kami ng mag-i-install. Gano'n. Di ba may tubo yan? May tubo yan. Sa amin parang 6 na tubo bago magkatubig eh. Di ko lang alam talaga kung ilang tubo. Sige. Yun. Pero wala sa akin yun. Kasi gusto ko matulungan yung parents niya. Naisip ko kasi na kung magkakatuluyan kami, di ba, doon din naman ako titira. Yung mga ganun doon. Although may bahay ako, hindi nga lang mag-ara. May mga naipundar din naman ako. Pero siyempre naisip ko kasi na baka ito na nga yung makatuluyan ko. Kumbaga, you were really looking forward na sa future na kasama siya. Well, that's normal naman yun. Pangit naman yung may karelasyon ka pero hindi mo nakikita na kasama siya in the future. Di ba? Pero nakakapagod din naman pala po, Papa Jackson. Depende kung nararamdaman mong unreciprocated ka, no? Yun talaga yun. Oo, yung nakakapagod yun. puro ako lang. Feeling ko ako lang, yung ganon. Tapos hanggang sa dumating yung time na 2024, yung nawalan ako ng trabaho. Tapos nagkataon pa na yung mother ko need ng mga medication kasi nagkasakit.
labas-pasok sa hospital, mga ganon. Tapos hindi ko na feel na tinulungan niya ako. Kasi sabi niya, gipit din siya. So kumbaga, he did not reciprocate with the same intention na ginawa mo sa kanya noon. Kumbaga, he did not step up. Kaya nga parang napagod ako. Yung bang ako na lang lahat ba? Tapos wala pa akong trabaho. Although, nagpapadala siya sa akin nung time na 3 months kasi ako nawalan ng trabaho. Tapos, nagpapadala siya. Pero, siyempre, pinapadala niya sa akin. Tapos, ibibigay ko din sa parents niya. Okay. Tapos, ang daming pangangailangan ng pamilya niya. Kasi, hindi naman talaga mayaman. Ganun. Okay. Tapos, dumating na itong 2025. Na nakapunta ako dito, dinala ako ng employer ko. Pagdating ko dito, wala akong plano na makipaghiwalay sa kanya. Pero nung dumating ako dito, parang ibinibigay niya sa mga kamay ko yung obligasyon na magtatayo tayo ng bahay, tapos ako daw yung may malaking sahod. Siyempre, ako yung magpapagawa. Sa kanya yung lupa, tas ako yung magpapagawa. Parang naisip ko na paano kung hindi kami kasal, di ba? Paano pag naghiwalay? Hindi, pag sa'yo lupa, sa'yo yung bahay. yun. Pabor sa'yo yun. Di ba? Parang sabi ko nga, hindi sa akin yung lupa. Kanya yung lupa, akin yung bahay. Kasi sabi niya, ako naman yung malaki yung sahod. Parang doon ko na pag-isip-isip na parang ang bigat naman noon. Paano kung magkahiwalay kami? Yung mga ganon. Tapos hanggang sa nag 4 months ako dito, 5 months, humihiram siya sa akin ng pera kasi gipit daw siya. Tapos pinadalhan ko siya. Mga 50K kasi from here to Saudi. Pinadalhan ko. Ako nagpapadala. Parang sabi ko, unfair naman yun. Ako yung babae. Dapat... Huwag mo na sabihin yan kasi ginawa mo naman. Ngayon mo lang sinasabi yan pero nung time na nagpadala ka pa rin. Tigilan mo nga ako. Oo, nga nagpadala pa rin. Kasi nga, di ba? Nagpadala ka pa rin naman pero... Ngayon mo lang sinasabi yan na 50K. Pero nung time na yun, nagmamadali ka magpadala. Tigilan mo nga yan. Charotera. Tama ka na talaga, Papa Jackson. Oo nga. Tapos, ayun. Tapos, na-open ko sa kanya na yung sitwasyon ko dito na kasi hindi naman working visa yung nakuha ko. So, may limit lang yung pag-stay ko dito. Tapos, ang daming, may mga kaibigan din kasi ako dito na nakapag-asawa ng American. Sabi nila, uso daw talaga dito yung mag-asawa ng Amerikano. Usang gala para may balak ka. Ba't mo ako tinawagan? Ayun niya kasi, Papa Jackson, yun niya. Ngayon kasi, malapit na akong umuwi. Yung inopen ko kasi sa kanya yung Papa Jackson na baka pwedeng maghanap ako dito ng tapos kung okay lang sa kanya na ganun. Pero nung time na yun, Papa Jackson, minura niya ako tapos hindi na niya ako kinausap. Hindi niya ako kinausap for 6 months. Feeling ko, wala na talaga kami kasi 6 na buwan. Tapos after 6 months, wala pa naman akong boyfriend. Pero nagpaparamdam siya ulit na mukhang pera daw ako. Pinagpalit ko daw yung relasyon namin dahil sa pera. Well, he is not wrong. He's not wrong. Because he proposed pero wala naman akong boyfriend. But the the mere fact that you thought of it, diba? That's kahit anong sabihin mo dito. He could be wrong in so many cases sa relasyon ninyo. But in that particular incident, mali ka dito. So nagjowa ka na ngayon? This year lang. Okay. Kasi nung hindi niya ako kinausap, sabi ko, baka tapos na. Tapos hanggang sa nag-reach out siya nung mga Kailan ka nag-boyfriend? Kailan ka nag-boyfriend? February lang. February. Okay. February, nagkaroon ka ng jowa. Tama?
Yes, this year, yes. Okay. Saan mo nakilala yan? Sa FB dating. Abay, di ba sabihin? Yeah. So, nagkita na kayo niyan? Yeah, nung nag-chat kami end of January. Tapos nagkita kami ng February and he said he liked me. Sabi niya wala naman daw siyang girlfriend. Amerikano? Pero nalaman ko may ex pala siya na Pinay. Okay. Pinuntahan niya pala sa Pilipinas pero sabi niya hindi daw sila match. And then that time daw, kasi 10 months sila. Hindi mo kailangan kwento sa akin. Kwento niya. I don't need to know. So may boyfriend ka ngayon? Yes. And ito nga ang problema ko kasi wala naman siyang planong, aywan ko, hindi naman namin napag-usapan. Pero parang walang planong asawahin ako. Kaya feeling ko na problema ako ngayon. Nakakarma na ba ako, Papa Jackson? Baka. Sakit naman no. Pero I have a question. Mabait siyang So ibig sabihin, you're telling me nakakausap mo tong may boyfriend ka since February. Kailan mo nag-umpisang kausapin ulit itong ex mo? Nakala mo ex mo na? Ay, hindi na kami nag-usap kasi nung nag-reach out siya nung last year. Sabi mo nagpaparamdam? Yung last year. Nung October. Okay. So sabi ko, tinapos ko na. Yung sabi ko, akala ko tapos na tayo. Kaya siguro ituloy na lang natin. Sabi ko, wala naman ng patutunguhan. Kasi sa loob ng 6 na buwan, imbis na kausapin mo ako, mag-usap tayo, hinayaan mo ako. So, ayun, siguro hindi naman ako nagigilty sa part na yun, Papa Jackson. Kasi hindi naman ako nag-timer. It's pointless now to be guilty. May jowa ka na eh. Bakit mo ako tinawagan? What did you wanna ask me? Sa sitwasyon ko kasi ngayon, yung bang uuwi ako tapos itong current boyfriend ko parang okay sa kanya na uuwi ako. Yung bang ganon? Yeah. Anong problema doon? I mean, you're supposed to come home. Yeah, pero gusto kong makipag-break sa kanya bago ako umuwi. Makipag-break ka? Okay. Tama lang ba yung gagawin ko? Of course, kasi gusto mo na eh. Let us be truthful with our conversation. I could be wrong, but I think one of the reasons why you end up, having a relationship with this guy is in the hopes na you might prolong your stay in New York. Yes. There you go. Oo. I'll stop right there. Hindi ka ba ni-renew ng amo mo dyan? Actually, gustong-gusto ako ng employer ko, but since na may sitwasyon kasi Papa Jackson na he is not a US citizen, ibang nationality siya. So nag-apply siya ng green card, which is nasa batas nila na if you are a green card holder, hindi ka pwede magkaroon ng empleyado. Okay. So but my employer promised me that once na makuha niya yung citizenship niya, nag-promise naman siya na that will take a long time. Yes, and he said it's 5 years. And lahat ng mga to alam ng current boyfriend ko, alam niya yung sitwasyon ko. Sorry alam mo Chloe, no? Maybe your current boyfriend or sorry, ang pangit pakinggan ng current no? Ang lakas baka play girl no? No. Your boyfriend right now, maybe he is not kumbaga it's not new to him na may mga kagaya mo nagjojowa para makapag-stay sa US. I mean, baka nga kasi nagkaroon siya ng Filipina ex. Ang ano ko lang, Papa Jackson, kasi nag-hold on ako doon sa sabi niya na kasi alam naman niya na
tinanong niya ako ba't ako nasa dating site. Tapos sinabi ko sa kanya yung sitwasyon ko na yun nga, I'm looking for a serious relasyon na will lead into marriage kasi gusto ko talaga dito. There you go. So alam din niya na ba, hindi lang ito pag-ibig, no? This is convenience. Pero sabi niya kasi siya din daw, he's looking for a serious daw kasi nga galing din siya sa binata pa siya, wala pa siyang asawa, pero nagkaroon siya ng 8 years relationship na nakalahi niya, which is doon siya nasaktan masyado. So parang nafe-feel ko ngayon, Papa Jackson, na gumaganti lang siya. Kasi sa Pilipina, hindi nga nag-workout, di ba, sa ex niya. Pero kasi sabi niya sa akin, pinakilala niya ako sa parents niya, every now and then pumupunta ako sa bahay niya. Kasi welcome din siya sa bahay namin. Kahit na look, 2.5 hours drive. I do not doubt that there's feelings between the two of you. All right? I do not question that. Okay, hindi ko kini-question yan. But I think it does not, to his mind, it does not merit for him to marry you. Diba? And go that far. So come home. See you in the Philippines. Yeah. Actually, nag-usap sila ng boss ko. Willing siyang tumulong sa akin para maka-stay ako. Nag-usap sila ng boss ko na kung ano man daw yung mga kailangan para maka-stay ako. I'm sorry. Like to help. I'm not on board sa part na yan. Hindi ako on board dun sa part na kung gagawin nyo na lang po. You just cannot expect me to go on board dun sa idea na manggagamit kayo ng kapwa. No, I am not on that. Hindi po ako on board dyan. So you cannot ask for my opinion sa part na yan. I will not give it to you. I can just wish you all the luck though. Good luck. I hope that, diba? I hope that there is enough love around, diba? That merits that you can stay in the US. But anything lesser than that, I can only wish you good luck. Thank you. Yeah. So, okay lang ba yun, Papa Jackson, na hiwalayan ko siya bago ako umuwi? Of course. Hindi mo naman love eh. Diba? Hindi mo naman love eh. So, okay lang. Oh, kung love lang, I give everything. Kasi... No. Chloe, let's be truthful. Pwede naman kayo magtuloy na maging magjowa man sa Pilipinas ka. Diba? Pero the fact that you're entertaining the idea na makikipaghiwalay ka sa kanya kasi hindi mo naman nakuha yung ultimate na gusto mo sa kanya. Kaya ka makikipaghiwalay. He serves no more purpose to you. And I can respect that. It's not something bad. It's completely your call. So kung tanong mo lang sa akin, okay lang bang hiwalayan ko siya? Of course, yes. Pero nag-usap kasi kami kagabi, sabi niya, ayaw daw niya makipaghiwalay. But he's not doing anything para maka-stay ako. I don't know. Pwede naman maging kayo habang nasa Pilipinas ka at dalawin ka niya dito. Yun ang sabi niya. There you go. Look, marrying you is such a big leap and a decision for him to make. If he's not ready to marry you, he's not ready to marry you. Siguro nga. You cannot force that out of him. Diba? For him to be willing to marry you if it's not in his heart to marry you. So, acceptance na lang. Ikaw ba wala? Mabait kaya siya. Kaya lang, yun nga, hindi nga siya ready mag-asawa. Well, I doubt that, no? Pwedeng yan ang dahilan or mahal ka niya but not enough to marry you. Could be that as well. Yeah. Kasi pinakilala niya na ako sa parents niya, sa mga katrabaho niya. Tapos ang layo namin, Papa Jackson, 3 hours drive. Nagda-drive talaga siya para lang kunin ako. Minsan ako yung nagda-drive papunta sa kanya. Tapos
yung parents niya thankful sa akin kasi daw mula nung naging kami, nakita daw nila na yung anak nila is happy, hindi daw kagaya nung mga nakaraang taon. Tapos they wish me to stay, pero tinatanong nila yung anak nila, wala naman din sinasagot. Mhm. Mhm. So siguro acceptance na lang na. Sabi naman niya, kahit daw nasa Pilipinas ako, pupuntahan naman daw niya ako. Pero parang dead end na sa akin. Ikaw ba? Kaya naguguluhan ako. Kung ililet go ko siya. Yes. May mga ginawa na nga akong sulat para iwan sa kanya. Kasi sa ngayon, nandito ako sa bahay niya. Good luck. Kaya plan ko makipaghiwalay bukas. Can I be honest with you? Uh-huh. I don't believe you love him. I love him, Papa Jackson. Kasi Then, yun talaga yung gusto ko, makapag-asawa. No. Then it shouldn't matter to you kung umuwi ka ng Pilipinas. Kung talaga mahal mo siya. Sa totoo lang, ayaw ko talagang umuwi ng Pilipinas. Kasi wala naman na akong uwian. Although nandyan yung anak ko, pero may sariling buhay na kasi siya eh. Well, dati, sorry, syempre, nandun yung mama ko. Chloe, in our conversation, one thing is proven. Makikipaghiwalay ka kasi it no longer serves the purpose. And hindi relasyon yan kung ganun yung dating sa'yo. Kasi ba't ka makikipaghiwalay? Pwede naman kayo kahit nasa Pilipinas kung talagang love ito. The fact That's na what he said last night, Papa Jackson. Yes, the fact na makikipaghiwalay ka because more than loving the person and him loving you in return, there has to be something that comes along with it. That is the benefit of him giving you the citizenship. At siguro, takot din siya, magamit siya. Di ba? Siguro. Yes. Yun nga eh, may mga gamit ako dito sa kanya, Papa Jackson. Then, sabi niya, niligpit ko kasi sabi niya, hindi naman daw niya ako pinapaalis. Bakit daw ako nagliligpit? Saka sabi niya, wala pa naman daw itinerary na aalis ako. Sabi niya, marami pa naman daw mangyayari. Sabi lang niya, love niya ako pero hindi sa paraan na pakasalan niya ako kasi it's very soon. Ayaw daw niya ng rush. Yes. And he is completely right. He's not wrong. He's not wrong. Yes, he's not wrong. No doubt na mahal din naman niya ako kasi yung nag-i-import siya, kahit malayo, kahit na may trabaho siya, susunduin niya ako. Siguro nga, tama siya. Nagmamadali ako sobra. Hindi ka nagmamadali. That's a byproduct of your needs. Pero more than loving him, you want the benefit of his status, which is not fair to him. Ako, I can respect the hassle. I can respect that. You do what you have to do. Nalulungkot talaga. Wala pa naman akong itinerary para umuwi, pero advance lang siguro ako mag-isip. I want to keep quiet. I want to restrain myself from making more comments. Papa Jackson.
Thank you sa advice. I did not give you any. I did not give you much. Naguguluhan kasi ako. Tama nga kung makipaghiwalay ako, parang yun na nga din yung purpose. Baka nga maisip niya na yun lang din ang habol ko. Yun naman talaga yung habol mo. Yun naman yung totoo. Ano ba? Maglolokohan ba tayo? But hindi ko lang magets. pero Papa Jack, hindi ko lang, minahal ko naman talaga oo siya. nga. Hindi ko lang magets sa makikipaghiwalay ka dahil pauwi ka ng Pilipinas. I mean, come on. What's the purpose? Kahit ako kalalaki, magdududa ako sa ano sa intention mo sorry. Can I be honest? Okay lang, Papa Jack. It's an emotional manipulation kasi. Oh. Diba? Okay, sige, sabihin ko na. Napaka-user ng dating, ma'am. No. Ang pangit pakinggan. Yes! Napaka-user. I don't want to be called like that. But you are. You are. Hindi ko lang mag-gets na makikipaghiwalay ka dahil ayaw kanyang pakasalan. Because to him it's complicated eh. He has to protect his own interest. Pag pinakasalan mo siya pinakasalan ka niya, di ba? Only 1 year lang pwede mo na siyang iwanan eh. Naserve na niya yung purpose sa buhay mo eh. I think sa part na to, men are universal, no? Nakaka-turn off sa kanya yan. Oh. Totoo. Nakaka-turn off sa kanya. So hindi na lang ako makikipaghiwalay. Well, it doesn't change the fact that you are there more for the benefit rather than just say. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang pinakitang masama sa akin. Pero sa edad ko kasi na to, parang ano pang hinihintay, di ba? Pero yun nga, hindi nga natin mapipilit yung tao pag ayaw. Kasi ang future din naman ang magsasuffer. No one is saying na hindi kanya mahal. As a matter of fact, you told me that he told you he is willing to fly to the Philippines just to visit you. Pero ayaw mo nun because, you know. At naintindihan kita. I get it. Diba? This is your career on the line. Diba? Naintindihan ko naman yung part na yan. And I respect that, ma'am, no? Hindi lang masarap pakinggan kasi na you are going to hold him hostage sa relasyon ninyo dahil hindi mo makuha yung benefit that's supposed to come from having him as a partner. Doon lang naman ako. Well, anyways, good luck po sa'yo, Chloe. I hope you're okay. I have a wish. Thank you. I have a wish for you. You wanna hear it? Yes. All right. I hope that you still find ways on how you can continue on with your career in New York. I mean, that's from the heart. No, that's from the heart. No, I can only wish you, yung sana swertihin ka pa rin. Sana makatagpo ka pa ng ibang paraan para makapag-stay sa New York. Sana. Yes. Sana. I mean, yes, I claim it. Yes, no? I mean, I claim it. yes, Papa totoo. Jackson. Sana, ma'am. No? Sana I mean, I want that for you. Thank you. I want that for you. Sana, no? Sana. Kung pwede ako mag-wish sa mga, sa mga planeta ng universe, mag-wish tayo di ba? I hope the universe can align. Magdilang anghel ka, of Papa course, Jackson. no? I hope that the universe will align all its planets, di ba, para mag-grant yung wish mo. That I wish for you. I claim it. Di ba? Thank you so much, Papa Jackson. Mag-ingat ka po, ma'am. Na-clear na yung mind ko. Mag-ingat ka po. Thank you so much. Bye-bye. Bye po.